Hello everyone, good afternoon. I am Rosa Marie Pamatian and kauban ako karon ang usa ka dating OFW. He is my brother. Yes, brother in blood talaga. Literally brother na ako siya. And from him maka-learn ta about globalization dito sa laing nasod nga iyang na-assignan. But before that, ato una siyang ilailahon. Kuya, pwede ba di mo ma-introduce ang imong kaugalingon asa ka nga lugar na assign o kung saan imong mga trabaho dito? Mayong adlaw, ako si Oliver Ancapoy, 41 years old, Tubong Mindanao. Of course, gikan ako sa Doha, Qatar. Isip usa ka laborer o sa construction worker. Oh, I see. So, kumusta man? Unsa man ang status sa imong trabaho or sweldo nimo dito as laborer? Diri sa maong kumpanya namo or sa construction worker, kung sa isa ka laborer ka, mas less imong sweldo. Mo tong naning kamot ko, nagtuon pa ayo about sa scaffolding, hantud nakuha na kong skilled paingon sa nahimo ko inspector ngadto nahimo sa kulidman. Yan, nagdala ko bali 38 ka tao, kauban na diri ang Nepal, India, mga kaubanan nako og kasagaran Pinoy para masabtan ko nila. So, naging head ka, nag-hold ka og different mga tao from the other countries. So, it's good. So, now kuya, unsa bagyod ang imong na-appreciate sa Qatar in terms sa ekonomiya nila? Tingani, ang nakita nako sa economics nila dito, grabe ang pagtubo. Kumbaga, nisutoy dahil ang pagtubo gumikan sa ilang dili lang sa ilang produkto ganing gases kanang gitawag nga high octane. Diri makita nato nga ang ilang ang kaning airport nga mong gitukod. Kung makita niyo sa atong sa internet kaning Doha, New Doha International Airport. Ginabana-banaan kini nga i-appeal nila sa Guinness Book of Record gumikan sa halos tanang nasod nagtrabaho nining nasura. Halos tanang nasod sa tibuok kalibutan. Wala sila nag-apas kung pila ilang sweldo basta kay abso nila ang mga tao dito. Dire ang standard ug ang quality nga trabaho nga kumbaga sa ka-quality sa trabaho nila murag utso ka baga ilang semento. Example na yang ilang mga kuan dito high tech kay gumikan kay isa kini sa combination sa big tail, gitawag kini nga big tail gumikan kay ang Hapon ug ang Pilipinas nagkuyog niini. Kung makita nato ang quality sa trabaho, maskin pagbumbahan ng sulod, murag makuha nato nga ang kalig-on niya ug ang pinakagwapo kay ang ilalo man makita nato ang agianan sa train nya nay gitawag nga elevated road nga agianan gyapon sa train ngadto sa dagat na, lapos na sa dagat. Makita nato ang ilang pagkagwapo sa economics dito. Wow, how I wish nga makaadto ko ana nga lugar. So, you said that you are building a huge airport. So, pinakadako siya sa tibuok kalibutan. So, makaingon ta nga dili pud basta-basta kadaghan ang makatawhan nga ginapatrabaho dinha. So, daghan jud kaayo. So, mangutaan ako kung kinsa ug taga-asa ba ang mga workers nga ginahire nila? Unsa ang ilang mga posisyon sa ilang mga trabaho? Nya, kumusta man ang status silang sweldo? Nabay ginatawag nato nga economic divide? Ang ilaha ba mga benefit, mga privileges pareha lang ba or naay mga differences? Kung mapansin nato, ang kaning nasura manggod nagkalain-lain ang tao dire. Number 1 naging makita nato pinakadaghang trabahante dito ang kining gitawag na Nepal o kaning nasod na Nepal o India nya pinakadaghan sila dito pero kasagaran sila dito laborer na himutang kay ang kumbaga ang katumba sa atong mga skilled worker dire mura na pugporman dito sila ha engineer sila formal ra sa tuwa dire lahi ang pangutok sa Pinoy kay murag mas taas siya mas kalidad siya kaysa laing nasod mo nang kanang nasura po kanang Doha, Qatar mapansin nato nagkalain-lain diha nay Portuguese nay mga kano diha nay mga British halos ang nasod nay mga Hapon dire nagkalain-lain among sweldo kay kung magisgot kag mga Portuguese gani ang ilang adlaw ang ilang isa ka adlaw or duha nila ka adlaw katumbas na mo sa isa ka bulan ng trabahoan layo kay gap among sweldo no kung basihan kay kami dire kung magsweldo sad mi dire ang amo sang sweldo halos katunga ra pud sa Nepal mas gamay ang sweldo ang Nepal or ang India
inga ang status sa mong sahod dito. Nya about sa mga pagkaon na mo, syempre ang mga Pilipino maliban sa naipamahaw paniudto panihapon napugin na yung mga merienda. Ang laing nasod kung mapansin nato ning paresa ning India, mukaon sila alas 4 kadlawon, mubalik sila kaon ngadto na sa gabi na pod. Mura gani limit ilang kaon kaysa ato ang mo nang napansin ako dito nya kining nasura kining Qatar. Kung pagbasihan nato ang pagkaon nila about sa ilang kuan, kung makita nato sa ilang kuan, baliktad sa diri sa toa kay ang ato diri kanon man gyud Sudan, pero dito sila ang Sudan gyud dito murag kanon nato diri. Baliktad no, ang kanang kumbaga ang kanang mga manok nila mapansin mo tag 2.50 ra na dito. Isa na buong manok. Oh, nya ang kanon nila perting gamaya, nabaliktad diri. Manang nakakuan ko sa ilang ingani ang kagwapo sad silang naso dito. Based sa imong mga nakita dito kuya, unsa kay ang mga hinungdan or unsa kaya ang mga produkto nga naa sila nga mo'y hinungdan sa ilang pagboom or unsa kaya ang mga produkto nga ilang gina-export sa laing mga nasod? Kining nasura ang pinaka number 1 yun yung produkto gani pang-export yun nila kini ilang gasolina, kung ano mong gasolina, gold, mga dates, mga kanang pagkaon na sa laing nasod ug mga karnero halos nagikan diha. Labi na gining high octane gases isa na sa nagpalambo sa ilang nasod. Nya about sa ilang economical o sa ilang political nga aspect, wala ko kakita ditong kuan kay murag hari ang nagdala dito. Ingani man guna, murag baliktad sa tuwa ba. Kita diri kay ang mga katawhan mo ay halos mubuhi sa atong mga gobyerno, di ba? Ang gobyerno gumikan sa atong kanang taxes nga gitawag. Dito baliktad sa ilaha. Kay ang ilang gobyerno o ang ilang hari, ilang prime minister, mo'y mutabang silang mga katawhan nga musuporta. Di ba? Baliktad sa tuwa. Nya ang isa pa na ako nabantayan, murag siguro di na to kuan nga naikurakot dito. Kaya syempre, iya ka ng nasod. Siya ra po'y nagdala, dapat paligunan niya nasura. So lastly kuya, tell us more about your experience. You're in Qatar. Tell us more about the beauty nga naa sa Qatar, its environment, economics, tanan nga gusto nimo i-share about sa Qatar. Kita na ko dito nga grabe gid sila kanang mapinanggaon guys sa kinaiyahan. Kay makita na to ang kining kuan, ang kining Doha International Airport, ang atubangan na kung makita nimo sa Google na o sa YouTube, dagat na siya. Dagat nga gi-landscape nila. Gani naggasto sila pila ka billion ka dollar ana para mabuhi lang ng algae gi scientific basis nila. Makita rin mo mga pating, makita nimong kuan naras palibot. Gani halos pangdakpo na mo ng mga pusit or mga nang gitawag lapu-lapu perting daghan ng mga isda ana mao nang mga Pinoy lami kay atong dagat kay kami mao ginay kuan nato manikop or mamana luto na mas kuan mo na, pero magbantay lang bisa mga gitawag nila dili kay nila pasudlan nga area kay nay kuan nga dili nila pwede pasudlan. Mo nay nagustuhan nako dito nya. Ang isa po nako ang gusto nato nga globalization kanang ma-adapt gay nato ang ilang kuan dito ang kaning sobra ra pud kay taka demokrasya. Murag na pansin ako sa sobra natong demokrasya mo ning isa nga nagpa kuan sa atong nasod gani kay gumikan sa corruption either naanatanan diri unta sa tuwa gani dito sila kumatanawan nato kanang mga bulak nila nga nagtuo kang gwapo kay bulag pero pila ka milyon gi budget anang tubig lang ha kay tad-tad naghos ang ilang disyerto para lang mabuhi ang bulak. Much more diri sa tuwa pagwapo na lang ba nanandiri sa tanan sa tuwa sa ilaha dito ginapalit ang tubig makantidad pud sa rudo diri sa tuwa. Una nakaan ako nga sobra ra kay taka open dapat uta kunay balaod puta nga gipon wag dili lang kay kanang luag ra kayo kay mo'y hinungdan sa number 1 sa corruption, abuso o kanang laganap nga corruption madili lang sa gobyerno pati sa atong tahanan. Mo na isa nga napansin ako dito nga dito wala gid na makita na ko dito ang corruption. Pinoy ra gyud kuan dito manghilabot or mag-Alibaba. Mo na napansin ako dito. All right, thank you so much kuya for gracing me this time. Salamat kay available ka nga nagpa-interview bisan og lisod kayo ang signal sa imong lugar. Salamat kay naning kamot pug ka aron ma-send na nga video para sa ako. So, again, thank you very much.
Daghang salamat o maura na akong ma-share sa akong pag-abot. Now, here are highlights on what he said about globalization and transnationalization happening in Qatar kung asa siya naging OFW. He said that Qatar is a boomed country economically. Ibig sabihin, nag-uswag ni ka-country. Stable sila materially, economically. Why? Because of this product nga gina-export, halos tibuok kalibutan ang naga-avail. Unsa ni nga product? The gas, no? Ang gas, gasolina, tibuok kalibutan ang nagapamalit niini. So, another one, they built a huge airport for more trades and markets. So, naga-build man sila og airport, so naga-import sila og mga tao nga gikan sa nagkalaing-laing mga nasod. So, there's ginatawag importation of mga personnel nga motrabaho niini. So, we can see also that ang Qatar, nagapalit siya og tubig gikan po sa laing nasod. So, naga-import sila og water aron naa sila'y mainom. And katumbas nini ang presyo sa gasolina. So, inana, if you can see, there is an ginatawag na to globalization and transnationalization. Naga-exchange sila og product, naga-import og mga goods, naga-import even mga personnel, ug naga-export sila unsang mga product na sila ha. And makita nato nga naadjud siya ginatawag nga globalization. So that's it. And that's all for today. Thank you very much for watching.